rises, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Praise the Lord. Palapagan ka ng Diyos. Salamat sa Panginoon Diyos na nagtagatag yun padayon ng padayon ng kasipag ng mga yung salamat sa Panginoon Diyos. O salamat sa pag-aapik sa simana o pagpapagpagpag na kalayo sa disgrasya at karagman karatang kasakitan o sa kadalanan kaya tayo-protection na o atong isentro itong nagkasingkan sa mga pagdayan ng isentro pag-imayan ng salamat sa Panginoon Diyos. Sa usugod pag-aapik. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dalay ko rin kayo mga Diyos mo mula kay Yes, may buat selamat Diyos mo sa Jacob, Diyos mo Petros, Diyos mo Isaiah, Diyos sa mga sa church, may gabi, may malamas, Diyos salamat Diyos sa kayo, sa imong kaluwigan, sa imong mga pag-aaping protection, salamat Diyos sa pagpapagpagpagdagan, yung kami gilayo sa diskusya at kalagman kasakitan, yung kami giusa, ikaw ang mulay ko yung pasalamatan sa iba ang Diyos. Inang Diyos, kaya sa pagsunod sa limbawa, sa joyful song, sa ating song, Christian pa sa Bible study, ang Diyos Buhuli, bisan pa sa anniversary ng kanagana, sa closing prayers sa limbawa, ikaw Diyos mo babalik ka na mga hallelujah. Kuha mo kapagkat lang sa triwala Diyos, huwag kong magpapaan sa ito yan sa problema na sa katiyan ng tapos ko yung lamas matubag sa mga pag-apaw Diyos sa Alaya inanagyan ng iyang isa din yung salamatan lamang madawat sa mga paan ng Diyos. All the highest is honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In Jesus' name, praise the Lord. Kaya natin pinagay na Misha ang sa present worship. So praise God, mag-iista na ang mula ng buhi, galing na Diyos sa mga joyful of glory songs. Amen. Praise the Lord. And praises to our God, and the word of worship with my heart. And praise to our God. Sing hallelujah to our God. Glory.
In the splendor of a king, love and majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He loves himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How
Katapatan mo, Diyos, tunay at dakilang. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Pagpuri mo't sabay iyan. Bukas mo ang
Thank you.
Praise the Lord. Mga kabayaparan, kanilang pag-ibig ko, mahal ng pagkatawa, mga pagpapalang mga sa ating kanilang Diyos sa ating sarili. Amen? Touch Lord, palapakan ng Diyos. Thank you, beloved Sumitalis. Thank you, beloved Mamis, na pag-dala sa verse of worship. Salamat din sa ating kanilang Diyos, kanyang pagkatawa sa atin, sa ating mga pagpupuri, pagkasama, pagkakilan, para sa ating kakilan Diyos. Salamat sa kanyang banal na presensya. Siya ang pagpainit sa ating pagpupuri, pagkasama, pagkakilan, para sa ating kakilan Diyos. At nalagod tayo sa ating Bible study po mga ating pong Bible study ay Book of Deuteronomy pa rin. Ang Book of Deuteronomy chapter 4 verse 41 to 49. Handa pa natin ating mga Bible at sabay-sabay natin pag-aralan ang mga salita natin dakilang Diyos. Ito po ay tungkol sa lungsod na tanggulan. Ano ba yung lungsod na tanggulan? Ang Diyos kasi ay napakabuting Diyos. No? Inutusan niya si Moses, David Moses, na magkaroon ng lungsod na tanggulan. No? Sa inyo yung topic natin ngayon. Ano ba ang lungsod ng tanggulan? 41. Verse 41, pagkatapos pumili si Moses ng 3 lungsod sa silangan ng Jordan para makatakas papunta roon ang taong nakapatay ang kanyang kapwa nang hindi sinasadya at hindi linano. Makakatakas siya papunta sa mga lungsod na ito para hindi siya mapahamak. Ito ang mga lungsod, Bezer, na nasa disyerto sa Trampas, na sabak ng lahi ni Reuben, Ramot sa gilid para sa lahi ni Gad, at Golan para sa lahi ni Manase. So, sa dami ng mga salita, minsan hindi naman talaga naiwasan na magkaroon ng aksidente. At kapag nagkaroon ng aksidente at siyempre pag aksidente, hindi naman sinasadya. Pag mayroong namamatay dahil sa aksidente, no? Hindi naman yan sinasadya, hindi naman yan intentional. Kaya yun nga ang utos ng ating dakilang Diyos na umili ng bahay tanggulan. Kung saan doon sisilong o doon nanirahan o papupuntahin doon ang taong nakapatay. No? So, nakapatay dahil hindi naman na sinasadya. So, yan po yung keyword dyan mga minamahal. So, although
Pagkatapos nito, mayroong kautusan na natin dakilan Diyos, yung 10 utos, no? Sunod natin pag-aralan, baka bukas kapag ito natin dakilan Diyos. Hindi ko ito pagsasalansan. Hindi ko ito pagsasalansan sa kautusan natin dakilan Diyos. Hindi ko ito paglabag. No? Kasi, yung sa 10 utos na huwag kang pumatay, huwag kang papatay, ito po yung nangahulugan na mayroon kang conscious ka, no? Or ikaw ay kumbaga ginusto mo, no? Kaya iba yun sa hindi mo ginusto. Yan. Yan po yung sa English ay intent, no? So gusto mo. So yung sa 10 utos, intentional killing. Kumbaga, sinasadya mo. Yan yung mga nangyayari ngayon, marami. No? So sa buong bansa, ng bansang Pilipinas, dumadami yung ganyan. No? At marami din nagpapagamit. No? Na binabayaran sila ng pera. No? Tapos, yan. Yung utusan, napakasakit po yan mga minamahal. Kapwa Pilipino, nagpapatayan. O kapwa Pilipino, ibininta. Dahil sa pera, papatayin yung kapwa Pilipino. Napakasama po yan mga minamahal. Pero dito sa ating pong topic, hindi po ganon. Kasi ang nangyari dito ay hindi mo sinasadya, hindi mo intention na pumatay. Yan po mga naman. Kaya, mayroon kasi consequences pag halimbawa ganyan ang nangyari. Siyempre, kapag may kamag-anak, may kapatid, may magulang, gustong gaganti yun. Gagantihan nila yung nakapatay sa kanilang kamag-anak. Kaya, ito yung kautusan ng Diyos kung saan nagpo-proteksyon sa tao na hindi naman masama. No? Kasi hindi naman niya sinadya. No? Kaya, kailangan ng isang lugar kung saan doon naninirahan pansamantala, no? Pansamantala lang. Kasi may condition ang Diyos eh. O bang hindi siya papatayin din ng or hindi siya mapahawak sa pagganti. Gagantihan talaga yan eh. So, meron ba kayong nalaman, hindi lang, bago lang, no? Pinatay yung mag-asawa yata yun ng isang taong sinasabi lang niya na nagdilim yung kanyang isipan. Pwede ba yun? Dahilan upang pumatay? Nagdilim? Hindi pwede yun. No? Yan po mga naman. Yung pagpatay niya ay hindi naman labag sa kanyang kalooban kasi sinadya niya. So yan po yung mga senaryo na hindi papasok dito sa lungsod na tanggulan. Kapag ganyan ang
sitwasyon, hindi siya sakop dito, no? Hindi siya pwedeng dalhin doon sa lungsod na tanggulan. Bago siya ay nilitisin at paparusahan kung sakali. No? Yan po mga naman. Pero dito, dahil hindi sinasadya, hindi intentional, no? So siya ay inilayo. Para bang sa atin ngayon, kumbaga kahintulad, no, ay ang yung mistyero, no? Hindi siya mag-order ang court na pagbabawalan siya, na hindi siya pupunta sa lugar na yan kung saan posible siya mapapahamak dahil gagantihan siya sa mga kamag-anak ng kanyang nagawa ng kasalanan. Yan po mga minamahal. So, for example, nagdedesisyon yung korte na siya hatulan ng mistyero, hindi naman habang buhay. Hindi naman habang buhay. Pwedeng mga ilang taon. No? Yan po mga minamahal. Para lang na hindi siya mapahama. Ganun ito mga minamahal. So kaya, sa panahon na sila ay papasok na sa land of promise, doon ito ibinigay ng Diyos, no? Bilang kautusan, no? Upang maging maayos ang bayan ng Diyos. Yan po mga minamahal. So, napakaganda ito, ano? Kapag halimbawa sa ating panahon, kapag tayo ay magsisimula na doon sa land of promise, kung saan tayo ay dadalhin ang ating dakilang Diyos. No? So, ganito, pwede natin gawin. Ganitong kautusan ng Diyos, hindi natin. Yan po mga naman. Para maging maayos yung ating pamumuhay. Nandyan yung protection. Nandyan yung tamang mga pamamaraan. At yan ay wisdom galing sa Diyos. Galing kasi sa Diyos yan. So, sa atin ngayong panahon, hindi na ganyan, no? Lilitisin ka muna. Lilitisin. So, marami ng mata sa atin ngayon. Hindi tulad dito sa ating pag-aralan na simple lang, no? Kapag siya ay totoong nakapatay na hindi sinasadya, pupunta siya doon sa lungsod o lugar na tinatawag na tanggulan. So, sa ating kasalukuyang panahon, meron akong alam na isang lugar na tulad nito, ginawang tanggulan. Yun po yung Australia. Yung Australia po, mga minamahal, ay yan po yung katumbas nito na lugar na tanggulan. Kung saan, pero ang gagahan lang kaya ang Australia ay lahat ng mga nakulong
Hindi tulad dito na pili lang yung ano, yun lang yung hindi intentional na nakapatay. Pero yung Australia ay lahat ng mga siguro mabibigat ng mga kaso, ipinapatapon dyan yung mga Briton. Yan po yung Great Britain. Yung mga tao nila na nagkasala, mabibigat na kasalanan, ipinapatapon dyan sa Australia. Yan po. Kaya yung Australia, nagulat niya na land of convict or convicted individuals. So, mga convicted, yung mga tao dyan sa Australia noon, sila yung pinapatrabaho dyan. So, pero sa bansa Pilipinas, wala yan. Itong bansa Pilipinas, medyo hindi mo maintindihan eh. Kakaiba yung bansang Pilipinas kasi parang halo-halo yung mga tao dito at iba-iba yung mga di ba yung sinusunod na mga batas na nagiging tradisyon ng mga tao. Di ba? Iba yung Ilocano, iba yung Bisaya, iba yung Waray, iba yung so yung mga minamahal, no? Ito yung kumbaga nagbibigay lang ng kaisipan sa atin na pwede natin gamitin itong wisdom ng Diyos, itong kautusan ng Diyos sa panahon na tayo ay mabibigyan ng pagkakataon ng Diyos na maninirahan sa land of promise. Yan po mga halimbawa, yung land of promise ay hindi naman talaga, hindi pa natin kasi alam kung anong nangyayari. Hindi naman tulad ng panahon ni Adan at sa ni Eva. No? Kasi sa panahon ni Adan at ni Eva sa Garden of Eden, sila kasi ay walang kagulatan tungkol sa masama at mabuti. At sa panahon nila ay sila ay immortal. Wala sa kamatayan noon, immortal sila. Kaya kasi yung tao ginawa ng Diyos, di ba, immortal eh. Pinag-aralan natin, naging Bible study na natin po yan. Na sinasabi nga natin na kukunin natin uli yung immortality na nawala sa atin. Kasi nung ginawa tayo ng Diyos, si Adan at si Eva, sila po ay immortal. Hindi po sila namamatay. Immortal po sila. Namatay lang sila, nagkaroon lang sila ng kamatayan nung sila ay sinumpa ng Diyos. Yan po mga naman. Sinumpa si Adan, sinumpa si Eva, at sinumpa ang lupa, di ba? Upang maghirap sila sa pagtrabaho. So, nagkaroon lang ng kamatayan nung sila ay sinumpa ng Diyos, pinalabas sa kanilang piling. Pero nung una, wala silang kamatayan. Wala silang kamatayan, hindi sila mamatay. Kaya ngayong sa Book of Isaiah, yan po yung ating inaasam-asam, no? Chapter 65. Kasi dyan, baka hindi naman yung lugar na yan ay hindi naman
Garden of Eden sa panahon ni Adan at sa Eva. Kasi, kung pag-aralin mo ang Book of Genesis, di ba, ikukunik mo siya sa Book of Isaiah. Sa Book of Isaiah kasi, sinasabi na sa panahon na gagawa ng Diyos ng bagong langit at ang bagong lupa, ibig sabihin bagong henerasyon ng tao, sinasabi daw na magkakasama na yung mga mabangis na mga hayop, no? Yan po mga minamahal. At sila'y kakain na ng damo. Yan po mga minamahal. So, parang ibabalik tayo sa Garden of Eden. Ibabalik tayo sa Garden of Eden. Pero, mayroong kamatayan. Diba? Pero mataas ang buhay. Kasi ang 100 taon ay kumbaga bata pa, no? Maikli yan. No? Kapag ikaw ay mamatay. No? So parang partly lang, hindi totally na katulad yung lugar na Land of Promise na dadalan sa atin at babalikan ng mahal ng Jesus. Hindi siya completely the same, no? Sa Garden of Eden kasi sa panahon nila sila immortal doon, no? Sila immortal at saka yung mga hayop ay hindi mababangis kaya nga babalik siya na hindi na rin maging matapang yung mga hayop, hindi pumapatay, no? Kasi magkakasama na roon. Pero hindi siya parehong-pareho, no? Kasi may kamatayan pa doon eh. Sa Garden of Eden, sa panahon ni Adan at sa Eva, walang kamatayan doon eh. Walang kamatayan. Namatay lang sila noong sila ipinalabas sa Garden of Eden dahil sa lupa. Yan. Tumanda sila doon dahil sila sa lupa. Pero sa Garden of Eden, hindi sila tumatanda doon. No? Hindi sila namamatay. Yan po mga. So, kaya sa lugar na pagdadalahan ng Diyos sa atin, sa Land of Promise, bakit kaya ang tagal-tagal naging Republic of Mindanao ang Mindanao? Tagal. Kasi isa yan sa mga inaantay natin. Kasi pag naging Republic, o naging mas maganda nga, hindi Mindanao eh. Maganda Maharlika. Republic of Maharlika. Yan po mga. Pero okay na rin pagka Mindanao. Republic of Mindanao. Kasi ang pinaka-importante dyan, magkatutuo na yung mga sinasabi sa akin ng mga matatanda na yung sinasabi ko may mga kapangyarihan. Yan po mga kaabot pa kasi ako noon. Tulad ng ngayon, mayroong mga kapangyarihan na parang black magic eh. Yung, halimbawa, doon sa Davao ngayon, di ba, mayroong tanyag na manggagamot. Pero napakaraming nagalit kasi hindi sila gumaling. Pumili lang sila ng lana. Yan po ay related sa panahon na ako ay bata pa lang, no? Kaya alam na alam ko yan. Kaya kasi yung mga ganyan,
Eh, sa panahon ko yan eh, ng bata ko eh. Alamak ko yung mga ganyan. No? Alam na alam ko yan yung nakakapagpagaling ba siya? Nakakapagpagaling ba yung mga gamot doon sa Davao? Totoo mo nakapagpagaling yan? Yes, totoo mo nakapagpagaling yan. Pero lahat ba ang sakit na napapagaling niya? Hindi. Ano lang yung sakit na napapagaling niya? Yun yung mga limbong, mga kung sa kinaraan pa na kanan ay noon kayo mga barang. Yan po yan lang yun. Kung halimbawa siya ay yung orasyon niya, yung taglay niyang kapangyarihan ay kaya niyang gumamot kahit hindi galing sa kanya yung barang. Ganun yan. Kasi yung ulo ko, napaka banggiitan na tangwalan sa lipi. Yung mga barang-barang, eh, nako, baliwala sa kanya yan. Lahat ng hibarang kaya niyang gamutin. Ganun yung kapangyarihan, no? Pero meron namang mga, halimbawa, level-level kasi yan eh. No, level-level. Yan nga yung sinasabi ko, lagi ko sinasabi noon na nung bata pa ako, gusto kong maging isang magaling na mamamarang, mangkukulang. Yan talaga yung gusto ko eh. Kasi sabi ko, kapangyarihan yan eh. Kapag mayroon ka yan, eh talagang luluhod ang tao sa iyo. Pero natuklasan ko na hindi pala tulad ng iniisip ko, yan palang ganyan ay hindi mo, kumbaga, halimbawa tatargetin mo yung isang tao, hindi ganyan, hindi pwede ganyan. Magpugas lang ka, no? Magkakasit lang ka ng mga bad spirit, ng mga sakit. At kung sino lang tatamaan doon, yan yung masaklap. Kaya hindi ko tinuloy yung aking adhikain. Yan yung po yung yan po yung ano po nangyayari dahil sa Davao. Nakapagpagaling po siya, pero yung mga sakit na mga limbong, mga sakit na mga ulam, no? At nalalaman niya yung inulam niya, ano yung sakit niya. Pero kapag natural, hindi niya magagamot yan. Kapag natural, hindi niya magagamot. Kaya marami ang hindi gumaling. Kasi ngayon, ang dami kasi nagkasakit dahil sa vaccine. Yung vaccine na kasi yung adverse effect noon, yan po mga member. Kaya, 1,000 yata yung yung pipila-pila doon sa healer nila, kit healer nila. Yan po mga member. Alam na alam ko yan po mga member kasi diyan nga ako galing eh. Diyan ako galing. Yan po mga member. Alam na alam ko yan. Pero hindi nakapagpagaling siya ng natural na karamdaman. Hindi mo nakapagpagaling yan. Kaya yung mga nasa, yung mga nagagalit ng mga pasyente, nagagalit sa kanya, hindi yung natural yung kanilang mga sakit, hindi dahil sa limbong o sa kulang. O kulang man, pero hindi niya kaya. Ibig sabihin, yung nagbigay ng sakit, nagkasik ng sakit, ay mas mataas yung level kaysa yung nagagamot. Kasi may level ko yan. Yan po mga mga. Kaya, nirekomenda niya na bumili ng lana.
yung lanan nila, mga herbal yun na pwedeng gagaling ka rin, no? Kasi pinag-aralan na nila yan eh. Yan po mga naman. Pero, bibili ka, saka hindi instant. At ikaw ay umaasa lamang na gagaling ka. No? Yan po mga naman. Hindi tulad yung limbong or kulam na tapikin ka lang yan, di ba? Ginagawa niya, tinatapik lang niya. Tinatapik lang niya. Kasi, pag barang o limbong na sakit, hinasin nila yun eh. Sila ang nagbigay ng sakit na yan. Limbong. Masama kasi yan eh. Diyan ako, yung rason na yan, diyan ako nag-back out. Ayaw ko nang tumuloy sa gusto ko. Yan po mga mga. Tulad ng yung ungo, kanang wakwak, ayok. Sabi ko, kapag may pangyarihan ako dyan, powerful ako. Biro mo naman yan, no? Pero hindi ko pala makukontrol yung iyong sarili. Ang nagkukontrol sa'yo ay yung masamang espiritu. Yan. Ganun pala yan, yung mga ganyan. No? So, kaya, alam ko yan yung mga nangyayari din sa Davao na nagpapagaling daw, yung iba, hangang-hanga, tinatawag pa siya na siya si Jesus, tapos sabi ng mga gamot, no? Sabi niya ng mga gamot na, hindi ako si Jesus. Hindi ako si Jesus. Mas makasalanan ako sa inyo. Bakit sabi niya mas makasalanan ako sa inyo? Kasi, yung orasyon nila ay talagang hindi maganda. Kaya ako na mismo nagsasabi, galing ako dyan eh. Galing ako dyan. Alam ko yan. Halimbawa, mayroong isang sabi nga sa akin, yun daw isang panganay na anak na lalaki, kumbaga, kukunin yung espiritu at gawin mong utusan. Masama yun eh. Sabi ko, hindi ako pwede dito. Masama ko yan. Ganyan po yan ang mga ginagawa nila. Nag-ano sila ng mga espiritu, kumbaga, ginagawa nila alila yung espiritu ng tao. Yan po mga ano. Kumbaga, hindi maganda. Yan po mga ano. So, kaya, hindi ako nagpatuloy sa aking sa gusto kong mangyari. No? Kaya alam ko yan. Mali lang, no? Kasi nung pinigilan siya ng DOH yata, sinabi niya na, kayo na magpapagaling, kayo na maggamot daw ng bulag, makakita na yung bulag, pagpalakan ng gamutin nyo. Yung parang nagmamalaki siya eh. Hindi naman talaga totoo na lahat ng sakit mapapagaling niya. Yun lang limbong. Sakit na limbong lang. Ayan po mga mga. So, kaya mayroong mga kadahilanan, no?
may mga kadahilanan, lalo-lalo na kapag tayo ay pinili ng Diyos, na hindi talaga tayo pwede dyan sa mga ganyan. Hindi tayo pwede sa mga ganyan. Kasi kapag ikaw ay nandito sa Diyos, hindi ka naman din hindi tatalab sa iyo. Yung mga limbong, hindi tatalab yan. Hindi tatalab yan. Babalik sa kanila yan. Kaya nga, may mga kakilala akong nag-practice ng ganyan sa amin. Hindi humaba yung kanilang buhay. Kasi delikado yan. Kaya, yung healer nila doon, yung pet healer nila ngayon, yung sa Davao, napakaraming mga medalyon, napakaraming mga yung silver, ng mga kwintas, o ano ba yung mga panagang niya. No? Yan. Kasi, babalik sa kanya yan eh. Masamang espiritu kasi yan eh. Babalikan talaga siya. Kaya napakarami siyang, kaya yung sinasabi ko, masama yan. Kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, kaya ako noon, iniwan ko yung mga aking mga orasyon, mga Latin, iniwan ko kasi talagang nararamdaman ko na talagang may power. No? Napakainit yung katawan mo. Yan po mga kapatid. Hindi pwede sa mga lingkod ng Diyos na ganyan na mayroon kang mga kakampi ng mga masasamang espiritu. Hindi po. Yan po mga kapatid. Kasi kapag ikaw naglilingkod sa Diyos, yung mga masasamang espiritu, lalayo sa iyo dyan. Lalayo sa iyo dyan. Yan po mga kapatid. Kaya, kumbaga may protection ka na sa Diyos. Yan. So sa mga panahon na tayo ay halimbawa, isa sa mga piliin ng Diyos upang magpatuloy mag-umpisa maging panimula ng buhay. So, ayan po, no? Iwasan natin yan, yung mga ganyan. Kasi dapat aasa lang tayo sa Diyos. Yan po, no? Hindi tayo aasa ng ibang mga masamang espiritu. Yan po, mga ganyan. So, at tuloy tayo, verse 44, ibinigay ni Moses sa mga Israelita ang mga kautusan, katuruan at tuntunin na ito nang lumabas sila sa Egypto at habang nagkakampo sila sa lambak malapit sa Bet-peor sa silangan ng Jordan. Sakop noon ni Sihon na hari ng mga Amoryo ang lupain ito noong naghahari siya sa Hesbon. Siya at ang mga tauhan niya ang tinawag ni Moses at ng mga Israelita nang lumabas sila sa Egypto. Itong panahon na ito mga minamahal, itong kalaban nila ni Prophet Moses, napakaraming mga ano dito, mga habak-habak, mga habak, mga angimat, mga ganyan. Pero,
tinalo sila. Kaya nga mayroon kayong makikita muli ngayon, no, ng mga daming mga agimat-agimat sa katawan, no? Yan po mga ngayon. Kasi ganyan talaga noon. Yung mga agimat-agimat kasi mga pagano nga pagans. Ganyan talaga ang mga paniniwala. Kumbaga may mga power. No? Pero marami dyan masasama. Galing sa masama. Yan po mga naman. Pero tinalo nila. Bakit? Eh, yung mga Israelita, wala namang mga hawak-hawak, wala namang mga... Pero, umaasa sila sa Diyos. Kaya tayo, kapag tayo umaasa rin sa Diyos, hindi na natin kailangan ng mga agimat-agimat. No? Hindi na natin kailangan ng mga agimat-agimat. No? Tulad ng mga naputos na ilang lawas. No? Naputos silang lawas sa mga kung ano na lang. No? Pero, hindi naman din yan masama kapag ikaw ay sundalo kasi kapag sundalo ka, nakakatulong din yan. No? Yan po. Pero kapag hindi ka naman sundalo, para saan yan? Kung kukunin na ng Diyos yung buhay mo, talagang kukunin na. Diba? Kaya yung mga kalaban na dito, puno ng mga agimat dito sila. Kasi mga karaang tao, may mga agimat-agimat talaga. Tulad ng yung sinasabi ko sa painkiller nila, may mga maraming mga medalyon, ano pa man, mga habak. Yan po mga kailangan. So, pero sa atin na naglilingkod sa Diyos, ako mismo magpapatuloy nung tinanggap ko ang ating dakilang Panginoong Hesus, talagang nandiyan yung kapangyarihan ng Diyos. Yung sapat na ikaw ay mapapabuti. Yan po mga kailangan. Sapat lang, tama lang na ikaw ay mapapabuti. Yan po mga kailangan. So, kaya ikaw ay mananalig lang sa ating dakilang Diyos. Yan po mga kailangan. Dito kapag sinasabi natin lagi, kapag ikaw ay tumanggap sa Madre Jesus at naglingkod ng taos-puso, 100% papagalingin ka sa Diyos na aking pinaglilingkuran. Yan po mga kailangan. Papagalingin ka ng mahal ni Jesus. 100% po yan. Kasi napatunayan ko na yan sa akin. Yan po mga kailangan. Hindi ka talaga pumabayaan ng Diyos. Yan po mga kailangan. Kapag hindi pa tayo mo na mawala sa mundo, talagang pupaligtahan ka ng ating dakilang Diyos. Ganun lang po kasimple. Yan po mga kailangan. So yung proteksyon ng Diyos na ating pinaglilingkuran ay nandiyan lagi. Yan po mga kailangan. Hindi tayo bibiguin. Yan po mga kailangan. Basta tayo ay taos-puso na nanalig. Hindi na natin kailangan yung mga medalyon, hindi na natin kailangan yung mga kung ano-ano. Yan po mga kailangan. Kasi tinalo nila itong mga king, mga kalaban nila noon na puno ito ng mga medalyon kasi mga panahon kayo. Dati, yung mga makaluma, nandiyan talaga yan. Kasi ako mismo nakakita pa at nasunod ko ngayon ng iba. Yan po. So, ang keywords lang ay tayo ay nananalig sa Diyos. Hindi tayo niya pagbabayaan.
verse 47, sinakop nila Moses ang lupain nito at ang lupain ni Hari Og ng Basan. Sila ang dalawang Amoryo ng mga hari sa silangan ng Jordan. Ang kanilang mga lupain na nasakop sa mga Israelita ay mula sa Roer na nasa itaas na bahagi ng lambak ng Arnon papunta sa bundok ng Assyria na tinatawag ding Hermon, at ang lahat ng lupain sa lambak ng Jordan sa silangan ng ilog ng Jordan hanggang sa dagat na patay sa ibabang bahagi ng libis ng Pisga. So, kung tayo ba ay magkakasakit, lalapit ba tayo sa mga albularyo? O hindi? Bakit? Kasi kapag ikaw ay nawalay sa Diyos, nawala yung proteksyon ng Diyos sa iyo kasi nagkasala ka eh. Anong mangyayari sa iyo? Wala ka ng proteksyon. Eh ngayon, mayroong nahasikan ka, nagkasakit ka. Hindi mo alam kung natural o ito'y ulam. Kaya, lalapit ka sa Diyos. Nagkasala ka na eh. Hindi ka papagaling ng Diyos. So, talagang lalapit ka sa albularyo. No? Kasi kapag pupunta ka ng doktor, pag pupunta ka ng doktor, paglimbong na sakit, hindi ka gagaling. Yan po mga naman. So hindi masama na mayroong albularyo. Pero kapag ikaw ay herbalist, mayroong mga herbal na kahit kulang, nagagamot. Yan. Kaya maraming gumamot sa mga herbal. Yan po mga naman. Kasi halimbawa kulang yan, tapos ang herbal na nagamit mo ay sumpa, nakakapagsumpa ng mga kulang, ay gagaling ka talaga. Yan yung mga binibinta nila, yung mga ladalana nila. Yan po mga galing po yan sa mga halaman na alam nila na yan ay sumpa ng mga masasama. Yan po yung mga herbal na yan. Alam ko yan kasi yung nanay ko ay herbalist. Nabubuhay kami sa herbal. Ay wala kasi doktor sa amin. So, kaya ang tanong kung magkakasakit ka, pwede ka bang pumunta ng albularyo? Pwede. Wala ka ng choice eh. Nagalit ang Diyos sa iyo. Diba? Nagkasala ka. Yan. Wala ka ng choice. Maliban na lang kapag magpapasting ka, tapos ang kalooban natin na ng Diyos ay mahabag sa iyo, papagalingin ka muli, matatawarin ka. Ito paano kung hindi mo magawa? Makonvince ang ating nagtilang Diyos sa iba't ang chance na gagaling. Kaya, ang chance mo lang lalapit ng albularyo. Kasi kapag doktor ka, hindi ka galing. Bibigyan ka lang ng mga maintenance, bibigyan ka ng mga kung ano-ano. Yan po mga naman. Maliban na lang kung natural yung sakit, doktor, okay ang doktor. Iba-iba kasi ang sakit. Kapag natural ay doktor, kailangan mo doktor. Ibig sabihin, yung mga problema sa katawan mo dahil hindi ka nag-iingat, hindi ka natulog ng maaga, sobrang gamit ng cellphone mo, yung mga natural na mga sakit ang dadapo sa iyo.
expert dyan. Yan po, pero kapag pupunta ka ng doktor, hindi gumagaling sa doktor, pupunta ka na ng albularyo. Yan po mga minamahal. At maliban na lang kung alam mo ang halaman ng sumpa ng mga masasamang may maghahasik. Maghahasik po kasi yan eh. Tandaan ninyo yung mga ganyan, kapag mayroong mga orasyon na ganyan, magluya na sila kung hindi magsabwag o mga sakit. Masama kasi yan eh. Magluya. Kaya napakaraming tao na nagkasakit. Kasi manghihina yan sila kapag hindi sila nagbibigay ng sakit sa kanilang kapwa. Kasi masamang espiritu sila. Yan po mga pinag. So alam na alam ko yan. Alam na alam ko yan kasi dahil yan nga yung mundo ko noon. Yan po mga pinag. Pero masama kasi kaya hindi ko pinatuloy. Hindi ko pinuloy kasi masama. Yan po mga pinag. So ito ay parang ano lang, informasyon lang sa atin tungkol sa mga ganyan. Kasi alam ko, pag nag-i-scroll kayo sa inyong cellphone, talaga makikita niyo yung great healer, tapos yung mga comment, yung mga nagagalit, yung mga pumupuri, yan. Kaya binibigyan ko ito ng konting kapaliwanagan upang mayroon kayong idea tungkol dyan. Sana naunawaan natin at ang keywords na lagi natin iisipin na walang mga katalo sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag manalig ka sa dakilang Diyos, lahat ng masama ay hindi yan mananaig sa iyo. Yan po mga ulitin natin. You deserve the glory and the honor. For we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. For we lift our hands in worship as we magnify your name.
Daling kami muna ng mga Diyos mula sa Diyos kami kung what's last yun. Diyos na Abraham, Diyos na Isaac, Jacob, Diyos na Lupet, Diyos na Stein, Diyos na Samaga, sa aming church. May gabi ang pinagkamamal naman sa Diyos. Salamat ang Diyos sa mga pulaw ang mga tunan, daling pinagtanong na ikaw, yasok sa magsukasing, ang pinamagamit sa mga kinabiuyan sa magkadasing, magkalikuan, magkadugaw sa salita. Matutugan namin sa magkalimaw po sa Santo Mundo. So din sa kibis, pinipmay, pagkisigay, pagkisigay, tipong pamilya, tipong church, pag sa mga tao sa maliwan, galing kapasal. Kung sila kami sa mga kalabasan, sa pulong boto, yung mga kanamagad, sa tipong nauna, tipong namang kasing-kasing, tipong namang kala. Lagara ka ng Diyos iba, dahil kang pasalamatan. Dahil kami church, mga kanimong lugar, dahil kami dasiyo, kami ligo na kami. Nagagawin ang tupok sa liga kanya. Kung bilay ka Diyos, mag-abot ka na mo sa panibawang ng sa pagkakamanggat sa panibawang ng tigoog mo, Diyos. Ikaw mag-abot ka na mo, Diyos. Mag-aaping proteksyon. Ikaw, Diyos, mag-auna ka ka na mo. O bilay ka Diyos, mag-aayos mo sa ito yan, masugat sa mga problema. Problema na siya sa ito yan. O bilay ka mag-atagos, pinanong mapatulog sa mga pag-aapong ka. Tabangin ka ng Diyos, ikaw wala kayong nahihimong mulay ka. Itananggay ka ng iambong isaling, masalamatan, lamang dawat sa mga paan ng Diyos. All the highest is honor, thanksgiving, power, and beauty belong to Jesus. In Jesus we pray, amen, praise the Lord. Salamat sa mga Diyos. So, ganoon tayo sa pagbibigay ng mga members. Atong tawag si Brother Iron ang magbigay ng members. Proverbs 17, verse 19. Whoever lacks power lacks him. Whoever builds a high wall invites destruction. Proverbs 13, verses 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. John chapter 14, 6. Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through me. Psalms chapter 57, verse 1. The Lord is my light and my salvation. I fear no one. The Lord is my strength, and He protects me from danger. Amen. Praise the Lord. Ang Ginoo may akong mabalantay, walang may ulay makulang na ako. Salmo 23, so. Praise the Lord. Salamat na. Salamat sa mga Diyos. O salamat sa karawagan sa pagkalibangan. Salamat sa pag-advise ng mga Diyos. Upang sa pag-uwi-uwi ng Diyos sa pagkalibangan. O salamat sa presensya o ginawag niya ating ng Diyos para yung magbabat ka na ito, tulog mas ng panibawa o ginawag
kami na itong paalala ang ato-ato na itong pagsimba, buntag gabi, between ato kining kano na yung duman o dili ta magkatapon kinalan nga ato ka na nahimutaan na ato bigay ng Diyos. Amen? O atong i-research sa mga sa Sa Lord, isang kagawin mo sa others, at ba sa mga malimang ng Pilipinas, ang tuntran, o siyempre kami magdadagin si Lord, at so sa mga mga sa kaibigan sa kami. Pamilya sa mga Lord, at yung mga kaibigan sa mga kasi Lord, mas mga kaibigan sa San Lord. Lord, ini ko sa tibong career sa papatungo sa papatungo tower, lalo yung gabayan, lalo yung ingat, ito pa sa klasya ka consider the specifics of us. Okay, tayo ngayon po sa basis sa buwan sa away, kasas sa ulo sa palapa, kasas sa musibon, kailangan pamagmahal, kasas sa uso yung mga cancer sa chemical cirrhosis, kasas sa pumatra, kasas sa tonsillitis, kasas sa kumuko, kasas sa mga pagkasalawas, kasas sa pagkasalawas ng kapatid, wala ang mga kapatid at pagkakasalawas. Jesus saved, Jesus heals, Jesus conquered the greatest matter, Jesus is a shepherd, we shall one thing to Jesus. All the praise, Lord, and the part of saving the Lord Jesus. In Jesus' name I pray, amen.